Mag-usap na tayo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nakumpirma man nila Annalyn at Lyndon na si Dax nga ang tatay ng pinagbubuntis ni Zoe, ay mukhang mawawala na rin ito ng saysay dahil sa harap pa nga ni Annalyn nag-propose ang best actor na si Sifra dito kay Zoe, na akala mo talaga sweet na mag-couple ang dalawa. Pero tsahan tuloy sinabi ni Zoe kay Annalyn na siguro naman daw ay titigilan na siya nito. Pero matapos nang umalis ni Annalyn sa kwarto ni Zoe ay dito na pinagtapat ni Doc Sifra na lahat daw ng ginagawa niya ay pinag-utos lang ni Madam Dugwa at parte lahat ng mga plano nitong madam. Samantala sabi ni RJ kay Annalyn na mali daw ang hinala niya kay Zoe. Dalang-dala na naman kasi ito sa mga palabas ni Zoe at Sifra. Kaya naman daw ngayong maayos na nga ang lahat ay sana magkaayos na din daw silang magkapatid. Kaya naisip ni Annalyn, nakausapin niya si Zoe dahil baka siya na nga lang ang humahadlang sa kaligayahan nito at baka nga mali talaga ang hinala niya. Pero nang maabutan niya na ito sa parking lot ay laking gulat ng batang doktora dahil kitang-kita ng dalawang mata niya na magkahawak pa sina Dax at Zoe na pupunta sa isang tagong lugar at mukhang doon nga mag-uusap. Nabalitaan kasi ni Dakanay ang planong pagpapakasal ni Zoe kay Sifra. At natural lang natutulan niya ito dahil bukod sa siya nga ang mahal ni Zoe ay siya din ang tatay ng pinagbubuntis nito. At kahit pa man ipaliwanag ni Zoe kay Dax na palabas lang ang lahat ay hindi ito matatanggap ni Dakanay. Dahil matatapakan nga ang pagkalalaki niya, humanda talaga itong si Doc Sifra. Dahil baka sumunod pa siya sa kaibigan niyang si Moira. Yan ang dapat pa nating abangan, kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais na panindigan ni Dax ang pagbubuntis ni Zoe upang masira ang mga plano ni Madam Dubois ay i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.